It's time for DJ Rocky's Secret Files. I want to win her back. Pero wala akong magawa. Dahil parehas kaming kabit. Hi DJ Rocky. Isa ako sa mga solid listener mo since 2021. At ni minsan, hindi sumagi sa isip ko na balang araw ay makapagbabahagi rin ako ng sarili kong kwento sa programa mo. Hindi ako magaling magkwento, pero ipinagkakatiwala ko sa'yo ang isang karanasan na nangyari sa akin sa taong nakilala ko sa maling panahon. Itago mo ko sa pangalang Drake. At ito ang aking secret file. Three years na akong OFW sa Abu Dhabi. 26 years old na ako. Isa ako sa libu-libong nangarap na makapag-abroad para mabigyan ng mas maayos na kinabukasan ang aking pamilya. Oo, DJ Rocky. May asawa ako at isang anak. Way back 2021, nang kinuha ako ng kapatid ko papunta dito sa Abu Dhabi para magtrabaho. Pero syempre, bago ang lahat ng yun, nakita ko muna ang mukha ng asawa ko. Nandoon ang takot at pangamba. Paulit-ulit niyang sinasabi na baka maghanap ako ng iba. O baka mambabae lang ako. Paano ba naman kasi? Ilang beses na niya akong nahuling may babae sa Pilipinas. Although, flirt-flirt lang naman. Kumbaga, one night stand. At wala naman akong kinakarelasyon. Siguro dahil marami lang talagang napopogian sa akin. Hindi nyo na itatanong. May postura din naman ako. Tall, dark, and handsome, sabi nga nila. Medyo may kaangasan. At medyo may pagkasuplado ang dating. Kaya siguro maraming nabibihag sa gwapo kong lalaking to. So ito na nga DJ Rocky, na makarating ako dito sa Abu Dhabi, wala akong sinayang na oras at panahon. Naghanap ako agad ng trabaho. Apply dito, walk-in dyan, hanggang sa na-hire ako sa isang international company as a sales executive. Magandang panimula ko. Bahay trabaho, video call sa asawa at sa anak ko. Nakapagpapadala rin ako buwan-buwan. Although hindi naman kalakihan ang naipapadala ko,
dahil bago pa lang ako sa trabaho. Pero wala akong mintis. Nadadagdagan na rin ng mga kaibigan ko. Dala ng bugnot at inip. Sumasama na rin ako sa kanila sa paglabas-labas. Nung una, kain lang sa labas. Hanggang sa may inom na. Hanggang sa unti-unti ko nang nakakabisado ang paikot-ikot sa lugar. At doon na ako mas nakakakilala ng mga bagong tao na pwedeng maging kaibigan. August 2021. Nakatanggap ako ng offer letter. At etong offer letter na ito ay pinadala sa akin ng aking asawa. Pa-Singapore. Recommendation ng isang kaibigan namin doon. Pinilit niya ako. Payagan ko raw siya na tanggapin ang offer letter na yun, na makarating siya doon sa Singapore. Napapayag niya ako. Dahil sa isip ko, mas okay yun. Mas madali ko siyang makukuha papunta rito sa Abu Dhabi. Kumpara kung magstay siya sa Pilipinas. Then isang buwan ang lumipas. Tuluyan nang nakarating ang asawa ko sa Singapore. Naging maayos ang kanyang trabaho. Ganun pa rin tuwing off ko, nakikipag-inuman ako sa mga kaibigan ko. Then fast forward to January 2022. Ito yung taon at buwan na nagsimula na akong magloko. Natuto akong mag-bar at mambabae. Kung sino-sinong babae ang sinasamahan ko. Kumbaga, ONS lang ang habol ko. Tawag ng laman. Dumating pa nga ako sa puntong hindi na ako nakakapagpadala ng kung ano-anong palusot at kasinungalingan sa asawa ko. Wala eh. Deadma. Pagkatapos, eto pa. Natuto akong magbayad ng ibang lahing babae. Oo, DJ Rocky, iba't ibang lahi ang natikman ko. Halos nga wala nang natitira sa akin eh. Madalas, nagkakautang pa ako. Then July 2022, humiwalay na ako. Humiwalay na ako ng bahay sa kapatid ko. Kasi nag-aaway na kami. Napapansin niya na hindi na ako nakakapagpadala dun sa pamilya ko at madalas umaga na ako umuwi. Tuloy pa rin ang gawain ko sa bar. Inom kung saan-saan. Tikim pa rin ang kung sino-sino. May naka-live-in pa ako. Binata ang pakilala ko sa sarili ko. Nagsama kami ng halos 5 buwan at 5 buwan ko ring naitago sa kinakasama kong yun at sa asawa ko ang sikreto ko. Pero walang sikretong hindi nabubunyag, DJ Rocky. Nahuli ako ng asawa ko. At yun ang dahilan kaya napabilis ang pagpunta niya rito. Susulat ako uli sa'yo at ikukwento ko ang nangyari sa amin ng kinakasama ko at paano ako nahuli ng asawa ko. Pero sobrang daming nangyari kasi noon at hindi magkakasya dito. So fast forward, January 2023. Dumating ang asawa ko dito sa Abu Dhabi. Wala pang 1 buwan, nakahanap na siya ng trabaho. Sa isang sikat na brand ng bags, siya nakapasok bilang sales din. Ako, bumalik na ako sa bahay ng kapatid ko.
At dun kami tumuloy ng asawa ko. Naging smooth naman ang samahan namin. Literal na bahay-trabaho lang ako. Hindi na nakakalabas-labas. At kung lalabas man ako, kasama ang asawa ko. Kilala na rin niya ang mga kaibigan ko. At kung iinom ako, kasama din siya. O kaya naman, sa bahay kami umiinom ng mga kaibigan ko. Smooth naman yung pagsasama namin nung nandun siya. Hindi na rin ako nang bababae. Kasi sabi ko sa sarili ko, okay, magpo-focus na ako sa asawa ko at sa anak namin. Hanggang sa dumating ang year 2024. Nag-i-scroll ako sa Facebook nang may nakita akong isang dating app na curious ako, dinownload ko. Aba, maraming kabayang Pinay. Hanggang sa nakakilala ko ng isa. Tapos naging 2. Hanggang sa umabot sa 7. Lahat ng yun, tinikman ko lang. Yung iba sa kanila, pag weekends, dinadala ko sa bahay. Pagkaalis ng asawa ko, papuntang trabaho. Tikim-tikim hanggang sa, sige, pwede na rin, ulit-ulit. Walang love, DJ Rakin. Simula naman babae ako Walang love, kinontrol ko talaga yung feelings ko. Sinabi ko sa sarili ko na, hindi ako pwedeng ma-in love dahil meron akong asawa. Hanggang sa may nagpabago ng pananaw ko sa buhay. At yun ay nung makilala ko si MJ. MJ is also working in our company. Sa ibang departamento siya. Magkaiba rin kami ng building. At first, nang makita ko si MJ, nakasuot siya ng pulang dress at merong pulang lipstick sa kanyang labi. Naangasan ako sa kanya. Maputi siya, maganda at mahaba ang buhok. Pero one day, in-invite ako ng isang co-worker from different department na pumunta sa birthday niya, so I agreed. Fast forward, birthday na ni ate girl. So pumunta kami sa venue. Kasama ko yung ilan kong co-workers. Doon nakita ko si MJ. Nung una, diba, nung makita ko siya, hindi ko siya pinansin. Pero nung time na yun, grabe, kapansin-pansin talaga yung ganda niya. She was there, sitting on the sofa. At syempre, nagpapogi. Ang kuya niyo. Pakit-pakit lang sa kanya. At doon na ako umupo sa tabi ni MJ. Casual na inuman lang, DJ Rocky. Merong kwentuhan at tawanan. At dito ka nalaman na 36 years old na pala tong si MJ. 10 taon ang tanda sa akin at may asawa na. Madaling araw na yun. Nag-umpisa ng mag-uwian ng ilang bisita. Ako naman, nagstay. Bakit? Kasi nandun pa si MJ. Nung gabing yun, tinawag ko siyang tita. Tita. Kasi nga, 10 taon ang tanda niya sa akin. Lasing na kami nun. 4 na lang kaming natira. Tapos itong si tita biglang naging wild. Kumandong sa akin. Ay, kinis ako. So napapahiya ako sa 2 pa naming kainuman. Kaya pilit kong inalis si tita sa pagkakakandong sa akin. Umalis yung kainuman naming 2. So sinamantala ko na. Hanggang sa nakarating na kami ng banyo. At doon na nangyari ang hindi dapat mangyari. The next day, naisip kong i-message si Tita MJ. Hinanap ko ang contact niya sa system namin dahil parehas naman kami ng kumpanya. Minessage ko siya, nagkausap kami. At ang sabi niya,
Hindi raw niya malilimutan lahat ng nangyari. Alam daw niya lahat ng yun. At ginusto raw niya yun nang makita niya ako. Target lock daw siya sa akin. Ay, sa isip ko matindi pala si tita. Hanggang sa lumipas ang mga araw, tuloy ang pakikipagpalitan ko ng mensahe sa kanya. Tinanong ko siya kung gusto ba niyang ulitin namin yung nangyari. At nagulat ako sa sinagot ni tita sa akin. Sumagot siya ng your place or my place. Nag-set kami ng araw at agad-agad akong pumunta sa place niya. May naganap. But this time, sa kama niya. Lumipas pang mga araw, nagtatawagan na kaming dalawa. Tumatawag siya sa linya ko. Ganun din ako sa kanya. Pero hindi ko alam, DJ Rocky, na parang nahuhulog na ako. Then one time tinanong niya ako, ano bang gusto mo? Fubo lang o relasyon? Syempre alam ko namang palaban tong si tita. Sumagot ako sa kanya, depende sa'yo kung anong gusto mo. Sabi ko sa kanya, bibigyan kita ng 1 linggo. Doon ka mag-decide kung mafo-fall ka sa akin o hindi. Fast forward. Dumalas ang pagkikita namin. Ganun pa rin ang ginagawa ko. Pagkaalis ng asawa ko, pinapupunta ko si tita sa bahay. At madalas sa bahay na lang kami. Then nag-open up siya sa akin. Sabi niya, napaka-open ko daw na tao. Baka raw maintindihan ko ang sitwasyon niya. So sabi ko, go, kwento mo. Makikinig ako. So shinare niya sa akin, nakabit daw siya ng supervisor niyang Pinoy sa department nila. Oo, DJ Rocky. Kabit ako ni tita, tapos kabit pa siya ng supervisor niya. Oh, 'di ba? Nagkabit-kabit na kaming lahat. So sabi ko, no worries sa akin. Basta maging transparent ka lang palagi. Naging honest din naman siya sa akin. Wala kaming tinatago. Every time na ihahatid siya ng bisor niya, sinasabi niya naman sa akin. Every time na lalabas sila, kinukwento niya naman sa akin. Nung una okay lang naman yun sa akin eh. Okay ako dun sa sitwasyon niya. Wala naman kasi talaga akong planong ma-fall sa kanya. Pero unti-unti, DJ Rocky, nakakaramdam ako ng selos. Minsan nagtatalo na kami. Nagagalit na ako sa kanya pag nakikita ko sila o kapag nalalaman kong lumalabas sila at pag nalalaman kong pumupunta yung bisor niya sa bahay niya. Pero wala naman akong magawa kasi nga, pangatlo naman ako kay MJ. In love na ako, DJ Rocky. Sa dami-dami ng mga babaeng dumaan sa buhay ko, iba tong si MJ. Masarap siyang kausap, masarap siyang kasama, tawa lang kami ng tawa maghapon hanggang pag-uwi ko ng bahay, magka-video call kami. Hanggat wala ang asawa ko, magkausap kami. Aaminin ko sa sarili ko dahil ramdam ko na ring mahal ko siya at mahal niya rin ako. Sabi pa niya sa akin, wala na raw siyang nararamdaman pag nakikita niya yung kabit niyang bisor. Gusto naman daw niyang mag-take ng rest para sa akin. At ako naman, DJ Rocky, nawawala na ako ng oras sa asawa ko. Hindi ko na siya napaghahandaan ng pagkain niya kasi late na rin naman ako umuwi. Kasi nga magkasama kami ni tita palagi. So fast forward, ipinakilala ako ni MJ sa mga kaibigan niya. Madalas pa rin kaming lumalabas.
automatic pag weekend. Alam mo na. Tapos madalas din kaming lumabas kasama ng mga kaibigan niya. Nagkaroon ng holiday dito, 3 days. Wala kaming pasok. May pasok ang asawa ko dahil sa mall siya nagtatrabaho. Yung buong 3 araw na yun, DJ Rocky, si MJ ang kasama ko. At lahat ng taong nakasalamuha namin ng asawa ko. Ang pakilala ko kay MJ, friends of friend or friend of friends. Lumalim yung ugnayan namin sa isa't isa. At mas lalo ko siyang ginugusto. Dahil sa ugali niya. At ganun din naman siya sa akin. Hanggang sa nalaman na rin ng iba naming katrabaho na may relasyon kami ni MJ. Parang wala na rin sa amin kung malaman nila. Basta masaya kami. Ang dami na naming nabuong plano. Bakasyon sa Pilipinas. Sabay kaming magbabakasyon. Sabi pa nga niya, pagdating daw ng asawa niya sa Saudi, buntisin ko na raw siya. Pero ang palalabasin, sa asawa niya yun. Akala ko nga okay na kami ni MJ. Hanggang sa sinabi niya sa akin na nakipaghiwalay na raw siya sa bisor niya. Tuwang-tuwa ako noon, DJ Rocky, kasi sabi ko masusolo na kita. Pero after few days, nagsabi siya sa akin, nagkabalikan na raw sila. Bibigyan daw siya ng perang pang shopping. What? Sabi niya, hayaan mo na. Wala pa rin namang magbabago sa atin. So sinamahan ko lang siya. Nagastusin yung perang binigay sa kanya ng bisor niya. Kumain kami at sagot niya ang kinain namin. Bumili siya ng bag, shoes at kung ano-ano pa. Then after that, tumumal ang pagkikita namin. Madalas nang pumupunta sa bahay niya yung bisor niya. Nagkakausap na lang kami tuwing office hours. At minsan dumarating pa sa puntong hindi na kami nagkakausap sa isang araw. Sa isip ko, okay naman. Wala pa rin namang magbabago sa amin. Kahit pa araw-araw silang magkasama. Pero doon na ako nagkamali. Para bang na-fall out of love siya. Konting bagay, lagi siyang galit. Konting biro sa kanya, seryoso na siya. Tapos galit na siya. Tas one time, sabi niya sa akin, gusto na raw niya akong bitiwan. Dahil hindi na raw niya nagagawa yung duties niya as a girlfriend dahil kay Bisor. Bihira na rin kayo magkita. Kung dating every weekends, may nangyayari pa ngayon, wala na. Kung hindi kakain sa labas, sasamahan ko lang siyang mamili ng stocks niya. Lumipas pa ang mga araw, napapansin ko rin na tuwing i-message ko si MJ, ang reply niya lang palagi, busy ako. O kaya naman kausap niya yung asawa niya. Tumamlay ang relasyon namin. Tumamlay ang masaya at wild na si Tita MJ. Ewan ko ba, DJ Rocky? Sa dinami-rami naman ng babaeng dumating sa akin, ba't ako kay MJ pa nagkaganito? Napakahirap naman ang sitwasyon. Inaya ko siyang mag-coffee o dinner. Buti na lang nag-agree siya. Pero hindi kami natuloy. Gawa ng bisor niya. Hanggang sa na-move yung pagkikita sana namin. Then nag-message siya sa akin na magkita raw kami after ng lakad ng mga kaibigan niya. Kinita ko siya. Kasama namin yung kaibigan niyang mag-coffee. Kaming 3 pumasyal, nag-shopping, kumain. Ayun, nag-bonding kami uli. Pure of laughter, love, and sweetness sa isa't isa. Pero yun na pala yung huli.
Umuwi siya after dinner. Then after that, pumunta ako sa bahay ng kaibigan namin ng asawa ko. Nakipag-inuman ako, nagsabi ako kay MJ na magiinom ako. Tumatawag siya sa akin, hindi ko nasagot. Tapos, sa banyo pumasok ako. Doon ko siya tinawagan. Masaya siyang nagkukwento. Tinatawag na ako ng kaibigan ko. So dinrop ko yung call. Baka mahuli pa kami. Hindi na rin ako nakapag-call back dahil nga nag-inuman kami. 4 a.m. Tinext ko siya na lasing na ako. Para sa akin, it was just a normal update. Nagulat ako. Gising na siya. Pero hindi siya nagre-reply, nagsisin lang siya. Monday, hindi ako nakapasok sa trabaho. Off ng asawa ko for the whole day. Hindi ko siya ma-message. Tuesday morning, nag-apologize ako for what happened. Then, hindi siya nagre-reply. Sinusubukan kong tawagan siya, pero hindi niya sinasagot. Then, at 10 a.m., nakareceive ako ng message sa kanya. At ito yung message na. Hi. Yes, a bit busy. I don't know how to say this pero I need to say it. Ayoko na po. Wala kang ginawa or wala kang sinabi na hindi ko nagustuhan. Everything is okay. It's just that I no longer want to. Di ako galit sa'yo or anything. You are a good person. Ayun lang. I hope you'd understand. Napamura ako, DJ Rocky. Hindi ko alam kung anong sasagot ko. Hindi ko alam kung anong re-reply ko. I don't wanna lose her. Kasi nasanay na ako na nandyan siya. Pero wala akong magawa that day. I tried to message her after work, trying to talk to her. Nag-please na rin ako, pero wala pa rin siya reply. I wanna win her back kahit alam kong mali. Minsan nga natanong pa ako ng asawa ko Bakit daw ang lungkot ko? Bakit daw tulala ako? Hindi ko alam kung isasagot sa asawa ko. Hindi ko na masabi na broken ako kasi naghiwalay kami ng girlfriend ko. Hindi ko alam na yung tigas ko pala sa babae. Pag nakatagpo ako ng katapat ko, mababago pala lahat ng pananaw ko. Sobrang mahal ko si MJ. Sobra. And I'm thinking about resigning, maghanap ng ibang trabaho para makalayo-layo. Tamang tao na pinagtagpo sa maling panahon. Alam kong maling-mali ang mahalin namin ang isa't isa. At mali pang habulin ko siya dahil parehas kaming may asawa. Pangatlo pa nga ako sa kanya. Pero hindi ko alam, DJ Rocky, I wanna win her back. Siya ang pinakamagandang mali na nangyari sa buhay ko. Kaya sa mga nangangarap mag-ibang bayan, tibayan niyo palagi yung dibdib niyo. Huwag kayong magpapadala sa tukso. Isipin niyo pamilya niyo dahil lahat ng klase ng tukso nasa abroad. Huwag niyo sana akong pamarisan. Naharap-harapan kong niloloko ang asawa ko para sa taong minamahal ko. Maraming salamat ha, DJ Rocky, sa pagbabasa ng kwento ko. At huling mensahe ko para sa'yo, NJ, hindi ko pinagsisisihang nakilala kita. Ikaw ang pagkakamali ko sa buhay na gusto kong balikan. Kung sakaling marinig mo to, Drake is always here for you. As a friend, best friend, o kahit sandalan mo. Ingatan mo palagi ang sarili mo. At sana magkasama na kayong mag-asawa. Maraming salamat sa lahat. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky. Muli, ako si Drake. At ito, ang aking secret file.
Isang malakas na shout out para sa mga empleyadong nag-leave kinabukasan para double ang kanilang walang pasok this weekday. Ang kakapal nyo! Samantalang ako nandito kahit holiday ay talaga nga namang nag-iingay. Ikaw nandiyan ka sa La Union? Maglo-long weekend. Samantalang ako, sinuong ko ang LRT para makapasok dito. Kasi coding pala ako. So imaginein mo, mahal no, kung hindi ko naisip na ako'y coding, aba, nakapasok si Kim Chino pero may ticket. Mahal. Happy araw ng kagitingan. And of course, no, napapakinggan mo ang spicy opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo, Kim Chino imnida. DJ Kim Chino, makakasama mo 6 to 9 tayo, 6 to 9 p.m. Ako ang iyong malalasap makakakwentuhan at kasama mo kung ikaw ay bumabiyahe papunta dyan sa bakasyon mo, ang kapal na mukha mo. Hindi, gusto ko lang sabihin sa mga nagbakasyon dyan, nag-file ng leave bukas, ay talaga nga naman, deserve nyo rin naman. Deserve nyo magpahinga at deserve nyong mabembang. O di kaya makabembang. Wow, talaga nga naman no. Sana all may dilig. Anyway, mahal, kaya walang pasok ngayon kasi nga araw ng kagitingan. At actually, hindi ko nga rin alam kung ano yung kahulugan ng kagitingan dati. Pero sa mga katulad kong mangmang way back then or hanggang ngayon hindi alam yung kagitingan, ang alam lang nila walang pasok. Ang kagitingan daw ay tumutukoy sa kabayanihan, katapangan, at syempre kahandaang magsakripisyo para sa tama o sa nakakarami. O alam mo na. Bakit isang araw lang po ang araw ng kagitingan? Pwede naman tong isang linggo. Di ba? Bakit hindi linggo ng kagitingan para isang linggo kami walang pasok? Di ba? Anyway, tonight sa ating Chinitox, syempre usapang love pa rin tayo. Eto naman pag sinabing magiting, pwede rin yan sa mga jowa. Sa mga jojowain mo, sa mga asawa mo. Tingnan natin kung magiting yung jowa mo. Tingnan natin kung pasok siya sa standards, di ba? Kasi tonight sa ating Chinitox, usapang pag-ibig mula sa spicy o pa muna si DJ Kim Chino, ibibigay ko ang 3 katangian ng magiting na jowa. Wow, yung hindi lang sweet, di ba? Kundi tunay na matatag at maaasahan, mapalabas man o loob ng bahay. Ito na mahalam. Una, magiting yan kapag matapang sa commitment. O, di ba kapag sinabing label, commitment, ang mga tao nagkakandara pa para tumakbo. Diba? Dapat dun ka sa sa magiting na jowa, yung hindi takot magstay kahit may problema, diba? Yung hindi takot makasal sa'yo kasi isa lang sapat na, 'di ba? Ano pa ba yung hindi umaalis kapag may pagsubok at handa niyang ayusin ang relasyon, hindi iiwan ka agad kung paano ka iniwan ng ex mo. O diba? Doon ka na sa matapang. Doon ka sa matapang sa commitment at talaga nga naman kapag sinabing ikaw lang talaga. Kapag sinabing mahal ka, mahal talaga, diba? Para saan pa naging jowa mo yan kung at the end of the day titikman ka lang pala? Doon kayo sa jowang matapang sa commitment to the point na nakikita kayo hanggang sa pagtanda, hindi hanggang makabuo lang ng bata. Ay, nako. Anyway, mahal. Balik muna tayo sa rakrakan music. Pero huwag ka magkalala. Holiday, pinasok ko hanggang 9 p.m. mo ko makakasama. O, diba? Napakayabang ko, no? Anyway, balik na tayo sa rakrakan music. At syempre, dito ka lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Pag lunok mo sa laway yun, dude. Or yung chan mo yun. Ano talaga yung tunog na yun? Lumunok ako, lumunok.
lumunok ka. Natawa na naman kasi ako. Iniisip ko na naman, partner ko, ano na naman katanungan yung ibabato mo sa akin. Wala naman akong katanungang ibabato sa'yo. Actually, may sasabihin nga ako. Ano? Kanina sa meeting natin na late ako. Oh. Alam mo kung bakit? Bakit? Kasi nga nakatulog ako sa derma clinic ko. Ikaw ba nangyari na sa'yo yung ganun? Yung tipong alam mong dapat may gagawin ka pero nakatulog ka tapos sobrang layo na nung oras dun sa mismong oras na dapat sana gagawin mo yung bagay na yun. Hindi pa naman kasi kapag nagpapaderma ako, tutok na tutok ako dun sa naggagawa sa mukha ko eh. Lalo na pag maganda, gising na gising. Umiiral na naman. Umiiral na naman, dude. Pag gising na gising ako dun eh. Uy, ma'am, ano pangalan mo, ma'am? Ale, nasa langit na ba ako? Hindi ko ikakatulugan yun, di ba? Kaya pala balita ako dito sa may bandang Parkal, ano? Ay, Parkal, hindi pala Parkal, ah. Saan ka nga? Dito ka sa may Bluebell. Kung nasaan si Uncle Dagol. Di ba, dun kayo? Kaya pala balita ko. I mean, naglalakad lang ako dun, ah. Ito, true to life to, ah. Yan. Naglalakad lang ako dun. Ay, lagi po dito sila Titan Jello tsaka Uncle Dagol. Kaya pala, sobrang kinis na ng mga pagmumukha ninyo. Si Uncle Dagol lang sinasamahan ko. Yung totoo, may relasyon ba kayo ni Uncle Dagol? Aminin mo na ngayon. Aminin mo na. Anong relasyon ninyo ni Uncle Dagol? At bakit mas madalas kayo magkasama kaysa sa asawa niya? Anong meron kay Uncle Dagol? Ba't ka natatawa? Eto kabisyo, ah. Sabihin ko na po sa inyo. Si Titan Jello, hindi po siya masyado sumasama sa ibang mga co-DJ niya dito. Except kay Uncle Dagol. Ako, magtatampo na ako ng konti, pero pero hindi ako magtatampo kasi marami naman ako alam sa'yo na hindi alam ni Uncle Dagol. Yan. Pero pagdating sa mga pagsama-sama, aba, Uncle Dagol at Titan Jello, hindi mapaghiwalay. Lalong-lalo na nag-team building kami nung buntis pa ako. Last year. Anong petsa yon? October ba yon? First week na October? Parang October. First week na October. Ninahanap namin yung ibang mga DJs. Kami nila Mama Nicole, Conyo Bicolano, ni Kim Chino. Magkakasama kami ni na Diego Bandido. Si Tanya Chinita, alam natin talaga na pagdating ng mga 8 p.m. talagang nakahilata Cinderella na. Cinderella na. Pero, wala. Missing in action, Titan Jello, Uncle Dagol. Nandun sila sa kasulok-sulukan, kadilim-diliman, kahit nilalamok na sila, okay lang basta makapagkwentuhan sila. Ganon yung level ng relasyon ninyo. So dude, eto na yung pagkakataon natin, no? Para sabihin siguro sa mga kabisyo natin out there kung ano talaga relasyon meron kayo. Kami dalawa, malalim na relasyon. Natatawa yung kabisyo natin ngayon kasi siya din daw, mas madalas siya pang kasama. Yan. Yung kaibigan niyang lalaki kaysa sa misis niya. Yan, Yung may mga GC na 3 lang sila sa GC, gano'n. Kaya pala kayo magkakasama. May prayer meeting, gano'n. Prayer meeting. Ina-assess ninyo kung sino yung target, gano'n? Hindi. Nagpe-pray kami palagi, tsaka nag-uusap kami ng ng mga heart-to-heart talk. Kung magpe-pray kayo, bakit di si Diego mag-pray? Bakit hindi si Diego? Ay, yaman na siya. Pero kinain si Papa Jegs. Alam niyo na yung ginagawa niya sa buhay niya. Tingnan mo, hindi talaga prayer yon. Dapat in-invite niyo si Papa Diego. Dadasalang kayo nun. Hindi, kasi si Papa Jegs naman, yan ang namin eh. Ano? Ano namin yan, pinanggalingan namin ba?
ninyo. Pinanggalingan na, ano namin yan, ancestor? bago kami, mapunta dito sa aming profesyon, pinapakinggan na namin yan si Papa James. Tandaan mo, si Uncle Dagol, kaedad lang yan si Hindi, Diego pero Bandido. bago siya pumasok sa radyo, pinapakinggan niya na si Papa James. Sa bagay, pero mga ilang taon lang din naman silang yung diferensya. Wala namang mga isang dekada, dude. Wala naman. Oo, kaya talagang ibang level yung meron na relasyon kayo ni Uncle Dagol. Kami rin naman ni Papa James, may relasyon din kami. Huwag mo ilihis. Ingat-ingat po kayo sa mga katrabaho ninyo na alam nyo, lalaki-lalaki talaga pero lagi silang magkasama nung ng katrabaho nyo. Ganon. Anyway, wala tayong napiga kay tayo Tangelo. Kahit ano. Tinawanan na tayo na tinawanan at sinabihan pa tayo ng mga kasinungalingan. Mag-move on na tayo para sa secret ball natin. Mamaya malalaman natin yung mga sikreto ng ating mga kabisyo. Kaya naman, kapit ka lang kabisyo. Kasama mo ang Basa Princess, DJ Rocky Terap. At kasama mo rin ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo, DJ Titangelo. Dito lang yan sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Susunod na po ang DJ Rocky Secret File with... Good evening, Luzon, Visayas, Mindanao, Metro, at Mega Manila. Kayo po ngayon ay nakatutok sa 90.7 Love Radio. Oras natin sa buong kapuluan is already 11:20 p.m. Dude, ano ba yung ganyan? Ninervyos ako eh. Ba't ka ninenervyos? Ako lang to. Oo nga eh, magkasama kasi tayo muli eh. Ganun. O ba, ninenervyos ka ba kasi may sikretong mabubunyag? Hindi, wala. Personal mong sikreto? Wala naman, wag naman ganun. Wag naman. Ay, kabisyo. Ito ang programang hindi ka huhusgahan. Bagko si kay pakikinggan. Ang programa sa radyo na nagpo-promote ng Will Listen. And we don't judge culture. At meron na nga tayong top secret sharer na nasa kabilang linya. I-welcome na natin siya. Good evening po. Hello po. Good evening. Hello? Good evening. Hello. Hello po. Hello. Ayun. Hello? Baka pwede pa natin lakasan si caller natin. Pwede bang malaman kung anong pwede namin itawag sa iyo ngayong gabi? Siguro po, Chanel. Chanel. Tanin, tanin. Di ba yun? Tan, tan, tanan, Chanel, di ba? Okay. Uy, yun. Oo. Updated ako sa mga TikTok, no? Ang galing mo talaga. Kahit na wala na ako nababalitaan tungkol sa'yo. Charot! Pero yung mga TikTok dance, doon naman ako tayo. Kabisado mo pa rin, no? Oo. Pilit kong sinasayaw pero hindi talaga kaya. Ilan taon kayo na, Chanel? 27 po. 27. Sang lupalop ka naman galing, Chanel? Taga-Tagig po ako. Tagig. Alright, hindi na tayo magpapaligoy-ligoy pa dito ni Titangelo, ha. Chanel, 27 from Tagig. Ano ang top secret mo? Mali, kasi DJ Rocky at DJ Jello, may boyfriend na po ako ngayon. Magti 3 months na kami. Pero po, recently, nagre-reach out ulit sa akin yung ex ko na nag-cheat sa akin. Mhm. Di po ako makapili sa kanilang dalawa kasi feeling ko, mahal ko pa po yung ex ko. Pero parang nagugulan ako kasi parang gusto ko din po kasi yung bago eh. Meron lang po akong isang problema na di ko po alam kung paano ko sasabihin pero di ko na po i-sugarcoat. Yung ex ko po kasi Dax po yung ex ko. Tapos yung bago ko pong boyfriend, Jutes po siya na discover ko lang po recently. Wala naman po Discover. nakakatawa pero parang nakakatawa po siya kung pakikinggan. Disco. Pero mali,
Hindi kami judger ha. Ano lang talaga, na-realize ko lang Mali, na ang laki parang- talaga ng problema. Mali po ba yung nararamdaman ko na parang nafe-feel ko na hindi kami sexually compatible nung bago ko pero sobrang bait niya po kaso di po talaga ako nasa-satisfied kasi Dapat hindi ko na po alam. Laki nga ng problema mo, Iha. Hoy, Titan Jello, parang may iba ka na namang gustong iparating dito kay Chanel, ha? Wala tayong gusto. Pero gusto ko lang munang malaman, Chanel, bakit kayo naghiwalay nitong ex-boyfriend mo kung dax naman siya? Tapos, kaya naman niyang ibigay sa iyo yung compatibility sexually. Tama. So, bakit? Kasi ano po, nalaman ko po na yung binibigay niya sa akin, binibigay niya rin po sa ibang tao. Oh my gosh. Kaya, ewan ko po, nahuli ko po kasi siya eh. Paano mo nahuli? Nakita ko po sa parking lot po ng office nilang sa sasakyan po. May kakis po siya doon. Di ko alam kung nagkikis lang sila. Di ko na po kasi matignan eh. Mhm. Baka naman na ano lang, nag-uusap lang sila tapos nakita mo lang yung likod ng lalaki tapos parang umakto lang yung babae na pakis, 'di ba? Pero hindi naman talaga, may inabot lang na papel gamit yung bibig. Tama. Ano? Oo, bigyan mo ng benefit of the doubt. Ganun. Ay pag ganun, wala pong benefit of the doubt kasi kitang-kita ng dalawang mata ko. Pag dilat ko, nagkikis sila. Tapos kinausap ko yung office mate niya. Parang naglalandian nga daw po sila. So, di ko alam kung ba't kayo natatawa pero hindi po ako natatawa kasi. Pasensya ka na, hindi naman ako natatawa dito. It's just that, siguro, ano lang, kumbaga parang masaya lang kasi ako na nakabalik ako tsaka si Titan Jello kasama ko ngayon. Oo naman. Tsaka at least, di ba, kahit papano, nandito kami para mapakinggan yung pinakatatago mong sikreto. And I'm sorry, di ba, kung pakiramdam mo, tumatawa kami. Pero kung tutusin, pinapagaan lang namin, di ba, yung Kwento. Yung kwento mo, 'di ba? Kasi yun naman yung Wala- trabaho namin dito eh. Paano po kaya yung gawin ko? Kasi tumawag ako para manghingi ng payo. Parang nafe-feel ko po na pinagtatawanan nyo lang po yung Hindi, sitwasyon ko. hindi. So, kayo po kaya sa sitwasyon ko, anong gagawin nyo? 'Di ba? Kayo po, DJ Rocky bilang babae, alam ko po na gigets nyo ako. So, baka naman po meron kayong maipapayo sa akin. Oh, ako talaga yung magpapayo sa kanya, no. Ano bang mas mahalaga sa yung malaki o yung maliit? Depende po kung anong pinag-uusapan, pero kung pangangailangan, syempre doon na tayo sa okay, 'di ba? Alam niyo po 'yan bilang babae, syempre lagi Oo. lahat naman tayo may pangangailangan eh. Kahit naman po si DJ Jello may pangangailangan eh. Pero kung sa pagmamahal po, nalilito po kasi talaga ako eh. Kung sino po talaga yung pipiliin ko. Mahirap yung yung sitwasyon mo, Chanel, na ayan na bumabalik yung isa. Na ibibigay niya talaga yung pangangailangan na hinahanap-hanap mo. Kaya lang, may kahati ka. Tapos yung isa naman na bago mo, okay sana siya. Kaya lang, ano siya? Maliit, 'di ba? Juts siya, sabihin na natin. So, meron talagang trade-off eh. Mamimili ka talaga kung ano yung mas matimbang sa'yo. Tsaka hindi naman nasusukat yung yung pagmamahal dun sa sa size, 'di ba? Kumbaga kung mahal mo yung tao, kahit ano pang laki ng kargada niyan o liit ng kargada niyan, hindi naman dun kumbaga Hindi naman po kasi lahat kagaya nyo, DJ Zello at saka DJ Rocky. Alam ko po kayo, DJ Rocky, saya na po ng love life nyo. May asawa na po kayo, may anak na kayo. So, paano po yung mga kagaya ko na ngayon nalilito sa mga nangyayari sa buhay niya bilang alam ko po na nararamdaman ko may maganda po kayong sasabihin sa akin, hindi lang po nyo ako tatawanan dito. Uy, Chanel, hindi ka namin pinagtatawanan dito. Kumbaga gusto lang namin pagaanin talaga yung nararamdaman mo kasi you are in a crossroads. At kapag sinabi natin na nasa point ka ng buhay mo na mamimili ka kung sino yung pipiliin mo o nalilito ka kung sino yung pipiliin mo, talagang
mahirap yan. At kaya siguro ikaw napatawag sa programa namin. Kaya napatawag sa programa namin para kahit papano mabigyan ka namin ng konting liwanag, 'di ba? O kahit papano maramdaman mong hindi ka nag-iisa sa pinagdaraanan mo. Out natin yung personal experience ko kasi magkaiba naman yun. Alam mo, dumanas ako ng napakadaming heartbreaks bago ko natagpuan yung taong para sa akin at yung taong pinipili ko. At hindi porke nakapili na ako ng tamang tao para sa akin o napili ako ng tao para sa kanya, ibig sabihin nun, sobrang blessed na kami, or ibig sabihin nun, masayang-masaya na kami kasi darating talaga sa buhay ng tao na masasaktan siya, na may iyak siya, na may lungkot along the way. Hindi lagi kasi talagang masaya. Oo. Tama, agree. Paano po yun kasi, di ba nga, fuckboy yung ex ko, so alam niya po na may bago na ako bago siya nag-reach out sa akin. Okay lang daw sa kanya na may ibang lalaki ako, basta magtikiman pa rin daw, paminsan-minsan, ganun. Siyempre, di ko po alam kung bakit, pero pumayag po kasi ako So ngayon nakakonsensya po ako. Di ko po napigilan yung sarili ko. So parang sobrang sama ko po ba na pumayag ako sa ganun. So pumayag ka na kayong dalawa ng ex mo ay magkatikiman uli? Opo, may nangyari po kasi sa amin ulit Kaya po siguro litong-lito po talaga ako. Kasi parang yung mga sinabi niyo po kanina, ang dali po siyang sabihin. Pero hirap po nun kapag ikaw na yung nasa sitwasyon So di ko po talaga alam kung ba't ko siya nagawa. Ikaw, dude, anong masasabi mo dito sa pinagdaraanan ng ating caller? Hindi, sa akin kasi, para sa akin, Chanel, respeto dapat sa sarili, di ba? Respetuhin mo muna yung sarili mo. Kung alam mo naman na niloloko ka na nung tao, bakit mo pa ipipilit yung sarili mo? Ba't ka papayag doon sa ganong kasunduan, di ba? Na Parang ano po kasi titikman ka lang niya kapag kailangan ka niya, di ba? Parang para sa akin kasi pag may nangyayari sa amin, parang nararamdaman ko na may pag-asa pa rin kami, na baka magkabalikan pa kami, na baka tumino siya. Siyempre po, alam ko po yun kasi pag nakita ko rin po yung mga post dati, kahit yung mga storya po ni DJ Rocky na naloko siya, tapos ngayon happily married na siya. So parang, alam mo yun, meron pa rin pag-asa na baka kung si DJ Rocky yung nanloko sa kanya, hindi yun na pangasawa niya. Baka ito yun. Alam niyo po yung ganong pakiramdam, DJ Rocky. Kasi yung kay DJ Jello, parang point of view siya ng lalaki. So, paano naman Chanel, kasi sa kanina nga, babae? di ba, sabi nga ni Rocky na wag natin idama yung personal life niya kasi magkaiba kayo ng kwento. Kumbaga, si Rocky, iba yung kwento niya, iba rin yung kwento mo. Pero 'di ba natututo naman tayo sa kwento ng ibang tao. So, malay mo naman may maibigay siya kasi sayang naman yung paghihintay ng mga tao sa pagbabalik niya. Nagpa-teaser pa sa Facebook kung sino-sino pinagpostahan pa kung si Chopper o siya. Siyempre, 'di ba nakita niyo naman yung mga comments marami doon na umaasa si Chris Chopper yung bumalik. Kahit naman ako pero kasi si DJ Rocky yung bumalik So, ba't di natin panindigan yung pagbabalik niya bilang Basa Princess, diba? Sa dami niya na pong nabasang storya, baka naman po may masabi kayo sa akin. Well, sorry to disappoint you. Ako din naman, diba? Nandun ako sa point na parang sana, ganun. Pero, ako lang to. Hindi to ibang tao, o yung OG pa natin. We wish everything or the best for the station or para sa mga kabisyos natin. Pero kanina pa ako nagsasabi na magkaiba rin naman tayo ng storya, magkaiba tayo ng pinagdaanan rather. Tapos kung tatanungin mo kung ano yung may advice sa'yo, mukhang alam mo naman na kung ano yung dapat mong gawin kasi nagdesisyon ka na makipagbalikan dito sa ex mo or pumayag ka na magkatikiman kayo. At katulad nga ng sabi ni Titan Jello, respeto sa sarili kasi hindi ka papayag na
maibaba yung sarili mo sa ibang taong gagamitin at gagamitin ka lang. Tama. Gusto mo ba na para kang bagay na gagamit-gamitin lang ng ex mo na Pag kung kailangan. kailangan, Mhm. dun lang? Alam mo, dumating din naman ako sa point na gano'n na parang nagagamit ako. Pero ganun din naman talaga yung buhay, 'di ba? Na parang naggagamitan lang din kayo. It's just that intentional ka doon sa mga desisyon mo sa buhay. Tama. Minsan meron din naman yung di mo mararamdamang naggagamitan kayo kasi talagang it's love that you are feeling. Yes. Hindi lust. Tama. So ang pangibabawin mo ngayon is yung pagmamahal mo, hindi para sa ibang tao kundi para sa sarili mo. Alam mo, yung sinabi mo kanina na ikaw pa naman DJ Rocky. Mhm. Kakababalik mo lang, may pa-teaser pa kayo. Medyo nakaka-hurt yun Sorry talaga to disappoint you. Kung hindi ako yung taong ine-expect mo. It's just that I'm doing my job. And I love this job. That's why Yes. nandito ako. At kaya ako tinawag na Basa Princess because I know my strength. And siguro yun yung nakikita ng tao, yung strength ko sa pagbabasa. At kung hindi man kita nabibigyan ng tamang solusyon ngayon sa problemang pinagdaraanan mo, siguro ako na mismo, 'di ba, ang magsasabi sa'yo na pasensya ka na, sorry talaga. Sorry. Kasi I Yun nga can't po. have it all. Ayan, si Titangelo, magaling magbigay ng advice yan. Hindi. Kaya ako may partner sa mga taong hindi marunong makinig. Hindi kasi Hindi. DJ Jello, tumawag nga ako para manghingi ng advice. Tapos iiyakan nyo lang ako. Eh di, paano pala kung sobrang depressed ko pala ngayon, tapos umiiyak ako. Kasi iyakan nyo po ako, di, wala na. Mag-iiyakan na lang tayo dito. Diba? Ano pa pong silbi ng programa kung hindi naman ako nabibigyan ng Hindi payo, naman diba? sa ganun. Hindi naman kasi lahat ng bagay ay kaya naming sagutin sa'yo. At the end of the day, ikaw pa rin po yung magsasabi ng ano ba ang desisyon mo sa buhay. Hindi, kasi kaya nga Tama tumawag naman yung kasi sinabi mga sa'yo ni Rocky. pagdesisyon. Tama naman yung sinabi sa'yo ni Rocky. Wala namang masama dun. Hindi, kasi parang na-feel ko, tumawag ako para manghingi ng solusyon. Tapos dalawa kayo nandyan, mag-isa lang ako, pero wala akong nakukuha sa inyo. So, tinatawanan niyo po ako kanina, parang na-offend lang ako. So, parang anong mararamdaman ng mga susunod niyong caller kung ganun yung tinatawanan niyo lang sila? Siyempre, 'di ba, sabi nga nila pag yung first impression naglalas. So, pag sabi ko ng problema ko, tumatawa na agad kayo. So, yun na yung first impression sa akin. So, parang nakaka-offend po siya. Tapos ngayon, iiyakan niyo ako. So, kaninong emosyon po ba yung winavalue natin dito? Yung sa caller o yung sa inyo Lahat po? naman, binavalue natin lahat ng emosyon. Kumbaga, hindi naman sa ni-invalidate namin yung nararamdaman mo. Pero, syempre, intindihin mo din, di ba, yung partner ko dito, di ba, na binibigay niya yung best niya. 'Di ba? Binibigay ng partner ko yung best niya para Ako rin po, DJ Jello, binibigay ko yung best ko. Kaya tumawag ako sa inyo kasi feel ko ito na yung best option ko na makinig po sa inyo. Kasi, di ba nga, ang daming tao na pinapayuhan nyo ni DJ Rocky, yung tagal-tagal niya nasa radyo. Ang dami niya na pong pinayuhan. Paano ko yung mga taong yun nakinig sa kanya? Tapos, ganito lang pala yung mga nakukuha po nilang payo. Parang unfair naman po yun. Oh, sige. Eto na lang, Chanel. Gusto ko lang siguro maintindihan mo na medyo mahirap pa, dude, na kababalik ko lang syempre from maternity leave. Tapos, Hormones mo. yung hormones ko medyo nasa peak siya. Tapos, syempre, I'm doing what I'm passionate about. I mean, I'm doing the job that I'm passionate about. Tapos, ngayon maririnig ko to, 'di ba? Na para bang wait lang. Ito ba yung sasalubong sa akin ngayon? Am I Hindi, wait not lang po. doing enough? Parang, ang dami na po kasing nasasabi. DJ Jello, pwede bang may sasabihin lang po ako last na kay DJ Rocky kasi parang Hindi, medyo... ano pa bang gusto mong sabihin sa kanya? Ano pa ba?
Sabihin ko lang po sana na Ano? Ano? Ano daw? Ano daw? Ano daw sabi? po ng pagutusan Oh my God! sa larin. Bye-bye po. Bye-bye na ako? Oo. Bye-bye na ako dito. Bye-bye dito. Oh my God! Bye-bye. Oh my gosh! Iyak ako. Uy, nakaka-hurt ha. Sobra Ito yung promotor, oh. Sobra nakaka-hurt yun. Ito, dahil na, libo-libo. Ito yung collar. Ano? Ay! Nakaka-hurt! Wait lang, alam mo to? Ha? Alam mo to? Hindi, tanongin mo sila. Sila yung ano. Sino may pakainan nito? Kami nakaisip, tas So, kinantsaba nyo si Titan Jello? Pero alam nyo, medyo ano to ay, sorry ma, Ang sakit nito. welcome back na prank namin sa Hindi, kasi- So, kinanggalan namin si Jello. Saktan yung tao. Saktan yung tao. Oh my gosh, On ang air. sakit ng puso ko ngayon. On air pa. On air tayo eh. Ngayon yun, on air. Oh my gosh. On air. Actually, mas Ito na. doubtful siya gawin tong na to, knowing nga your state. Pero, naisip lang namin na i-prank ka kasi di ba love mo naman mag-prank before. So, parang maintindihan mo naman. Ganun. Sorry ma, hindi namin intention na pa iyan. Pero bakit naman, dude, ba't ka naman pumayag? Hindi. Sorry ha, pero sa mga digital, it's not a ano good ako. joke, it's not a good prank. Kasi kababalik ko lang Yes. eh. Sorry ha, kasi tapos binanggit nyo pa yung isa OG. Kasi, Ako din nagsabi ako. in-expense. Kumbaga feelings ko to syempre, 'di ba? Parang Yes. parang napapaisip tuloy ako ngayon. Dude, ano ba? Pwede bang i-cut muna natin yung live? Cut muna natin. Boom. 'Di ba, dude? Kumbaga, Nagsabi ako, dude. Nagsabi ako, dude. ba't ka pumayag? Tanungin mo sila, dude. Nagsabi ako na Kapon lang namin siya kinausap na yun until last na ano, dude. Alam ni. Oh my God. Actually, also Ate Ria. okay, wala na wala na. I know, dude, alam ko. Alam mo mga kabisyo, kayo po yung nakatutok sa 90.7 Love Radio. At muli kami magbabalik. Kasama niyo pa rin ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo, DJ Rakitera. Ba't ka pumayag, dude? Dude, Ano ba naman yan? Alam mo, hindi talaga maganda yun. Par- nagsabi ako. Sorry ma. Napapaisip tuloy ako ngayon kung tama ba na bumalik ako. Nagsabi ako, dude. Alam Ate Ria, alam ni Ate Ria. Alam ni Ate Ria and alam ni Angel. So, syempre, tama naman ang bumalik. Alam nila, Sorry, dude. hindi namin naisip yun na yung hormones mo ay talaga. Na-allergy. Oh my gosh, yun. Si Papa. Oh my God. Tama ba to? Tama ba? Ano naman ma, huwag mo naman mali namin to. Huwag mong question. Dude, dapat talaga na sa akin yung loyalty mo. Kahit na sabihin na ano. Dude, na, alam ni Ate Ria. Dude, pinaglaban ko. Alam ni Ate Ria. Alam ko yung kalagayan mo, dude. Hindi ako Sinabi ko na, dude. So, sorry din, Jen. I take full responsibility. Pero I guess, Oh my gosh,
asawa mo. No, sorry po. Yari. Nak ako. Oh? Tapos kung kayo sa Jello. Ano po, yung shading. Sorry. Alam ni ate. Hindi na tayo. Hindi ka na ulit. Alam mo. Inano ko na si Francis kanina. Standby card lang po. Mag-file ka na lang ulit ng ano. Alam mo, sorry na. Pero dude, I'll just say this now, ha? It's a prank. It's a prank! It's a prank, pre! Pre, switch mo na! Pre, nakalive pa tayo online! I-reverse mo na rin, Jello. Sana, Naka-monitor siya din! It's a prank! sinabi mo na rin na nasaktan ka na rin. Pinabahan mo! Kasi ikot-ikot lang tayo lahat dito sa prank. Hoy, emotional torture. Eh kasi sabi niyo sa akin, kailangan acting na acting ako. Monitor nyo na guys, monitor nyo na. Uy, kailangan ko ng tissue pero talaga luwa. I'm shaking. Sabi ko, I'm shaking. Nakakano na hindi naputol yan. Hoy guys, it's a prank ha. Hindi ko makat yung emosyon ni Rocky kasi alam ko yung nararamdaman niya dito. Kasi postpartum niya. Hindi, nag-heads up ako. Dahil yun talaga yung nervous niya. Hindi, Kaya hindi. sabi namin, Alam ni Ate Ria yun. Hindi na pa nervous. Kanina pa ako talaga. Di mo, nagkakamali ako sa mga lagay ng elements. Parang, alam mo naman ako doon. Hindi kita isusugal. Hindi ko nga, yung script ko, dude, hindi ko sinunod. Alam nila yon. Iba yung binabanggit ko dito. Dinidepensahan na kita on air. Oh. kaya nga namin reverse prank na lang. Alam mo yun, dude, hindi kita. Ngayon natin napatunayan na grabe talaga pagiging loyal ni Titan Jello. Oo talaga, dude, grabe na appreciate kita. Sorry talaga sa emotional pain na nararamdaman mo ngayon. Pero magaling talaga umiyak siya. Thank you so much. Grabe na gulat ako parang... Ay, sorry. Ayun, siya nag-iiyak. Yung totoo. Hindi kasi ano umiyak siya? Sorry na. Gagi, totoo pala yung mapaprank, no? Labas ka dito. Tapos talaga sabi, hindi ko matandaan ko ano yung, ayan yung color, si Chanel, si Shane. Tapos sabi ko, hindi kaya na, alam kong boses yun. Tapos, conscious effort pa ako na hindi ka matawag na Shane. Sabi ko, Chanel. Ganun. Hoy! Paano nangyari? Secret. Pangalawang beses niya Seryoso, sino yung una? Kala Tanya tsaka kay Angkol. Trader ka, Ria. Hoy, grabe nakakatawa. Grabe iyak niya daw. Wala kaya. 3.1. Hindi, pumalo 4,000. 4,000. Umiyak siya Huwag 4,000. niyang anahin. Wait lang. Hoy, wait. Hindi totoo ko ito. Pero gusto rin natin pasalamatan yung asawa ko. Sabi ng asawa ko, sabi niya, parang, habang nakaharap sa akin, nakataligod kay Tita dyan. Mag-leave ka na. Nakangiti. Mag-leave ka na. Pero alam mo rin, boss. Alam mo rin. Oo, alam niya. Chinat ko siya kasi baka mamaya mag-worry din siya. Nakangiti kanina. Natulala na lang si Titan Jello. Ako na lang maglilive. Wala akong leave. Hindi, alam mo sa amin naman dito sa Love Radio, happy lang kami. Swear to God namatay man nanay ko, pamilya ko, or mga tinatago-tago ko. Hindi, pero naramdaman ko yung pagiging mediator ni Titan Jello talaga. Talaga yung dinadown niya talaga eh, no? Parang huli, boss.
So, ano masasabi mo? Ano yung nararamdaman Tagal mo? natin nag-usap kanina sa baba, di ba? tayo Kasi sa puso. kinakausap namin Swear siya to God. doon. Abangan ng full video sa... Ayan, abangan nyo full video sa YouTube channel ng Love Radio. Pati behind the scenes. Pinasok nila ako kanina doon. Tapos sabi ko, okay, may trigger points. So, hindi nila sinabi sa akin yung trigger points. Pero, pero pa nararamdaman ko na, eto na yun. Eto na yung trigger point. Ganyan. Okay. Dapat ito 3 na yung, minutes na lang, go. ito dapat yung reaction ko. Ganon. Tayo, hindi ka namin ginawa ng GC, kami may GC. Jello reverse prank. Tapos, nagche-check ako dito sa phone ko. Di ba? Che-check ko dito sa phone ko kung merong kung merong mga update sa akin. Tapos sabi ko, parang wala naman sa chat. Okay, maarte na ako, ganyan. Tapos, yun na. Thanks, guys! I'm back! Tapos kasi sabi ko pa sa kanya kanina, may na sana ako sa secret file. Kaya lang kasi bagong eyelash lang ako. So alam niya na hindi talaga ako dapat umiyak ngayon. Kumbaga kung makokontrol ko yung emosyon ko. Tapos ang saya! Sino? It's a success! Sinasabi si Kim Shin, Ano? pati ako ni nervyos sa prank nyo kay Rocky. Hindi kasi, totoo. Hindi. Grabe. Ang galing nyo, promise. Ako ang galing ng nagawa nila. Pero, nakakatakot na prank yun. Nakakatakot na prank yun. Totoo yun, nakaka-prank. Hug mo nga kung ba't hug talaga kung ba't. Oh! Hindi niya kaya ngayon. Hindi ako makatayo. Naduda ko na lang mag-aano sa'yo. Wait lang. Tapos pumasok pa si boss, oh. Papatok si Tin, boss. ano lang to hug na kapatid. Yung hawak ko dito, ang tigas. Yung pumasok si boss, mag-leave na lang. Ikaw, mag-leave. Tigas. Grabe, hindi makaano si Titan Jello ngayon. Kumbaga talagang, dude, it's okay. Bro, reset na. May tatawag pang isa pa daw. Meron ba? Wala na akong call. Hingin na ako, swerte. Hindi na kami yun, promise. May legit na ba tayo na caller? Marami tayong Okay, may ano mo na yan. Thank you guys! Jobel.digital and Jobel to the feelings of Jello. Mamin, ayun tuloy. Yung mga naririnig niya sa'yo. Kaya, Ano, next time, malalaman nyo din. hi kay Manuel. Ivan. Oy, ang dami nagmamahal kay Titan Jello. Pero again sa mga kabisyo natin nanonood dyan, dito natin mapapatunayan na si Titan Jello talaga, empathic, no? Kumbaga, kung ano yung nararamdaman ng tao sa paligid niya. Kumbaga, sensitive siya dun sa nararamdaman ng mga taong inaalagaan niya tsaka minamahal niya. So, Jello, grabe, hands up sa'yo. Hello? And congratulations! Talagang alam nyo, bago pa lang ako mapunta dito ng Love Radio, idol ko na yung digital team. Ganun pala talaga sila ka-crazy talaga. Tapos may tera pang bumak up na crazy din. Biruin mo, namumula na dito. Sabi ko, patay, ma-allergy. Gamot, ateria, gamot. Dami kong naisip. Si Ateria, alam mo, Lupit hindi, nyo hindi mo talaga. alam. Promise. Boss Angel, si Boss Angel ang galing. Hindi, pero hindi mo alam na ako yung magre-reverse pa. Nababasa ko na yung Nangihina reverse. ako, pare. Kaya sinasakyan ko, tumatawa lang ako dito. Seryoso. Ang galing talaga ng luha mo. Ever Galing. Thanks. talaga. May switch siya nga. Oo, hindi kailangan ko na. Medyo kanina nandun ako sa loob. Pero alam mo, kung nung nandito ako dun sa loob, sabi ko medyo kinokondisyon ko yung sarili ko kasi kailangan may presence of mind ako. Dahil sa anesthesia, epidural, medyo nawawalan ako ng presence of mind. So talaga nakikinig ako sa storya mo. Tapos hindi ko masyadong tinitingnan yung reaction pa ni Titan Sir, J. standby ka lang dyan, sir. Makinig ka muna sa amin, ha? Sorry po. Ayun lang. Huwag kayong magalit kay Shane. Ang dami nag- Oo. Gawa-gawa lang naman yung storya na yun. Oo. Kayo sure. Hindi, pero kung sakali man naman na merong na-disappoint ako. Ako naman, di ba, pinangunahan ko na, sorry to disappoint you guys. Ako lang to. At hindi tayo magpapatinag, lalong-lalo na kung meron tayong buhay na binubuhay.
Tsaka ang iksi ng buhay, 'di ba, para mas stress tayo sa mga bagay na hindi natin kontrolado. Ayun. Hoy, si Sir Cedric nanonood pala. Ayan. Thanks guys. Thank you sa mga nakapansin ng acting skills ko. Thanks. Ay, nabago na ano na yan. Let's go. Meron na tayong ano. Flash na yung caller. Sir, wait lang. Hindi pa makarecover. Hoy, game na dude kasi yung anak ko magantay na. Bye-bye. Nice one. Pwede na kayo umuwi, guys. Pwede na kayo umuwi. Pwede na kayo umuwi. What a success. Wait lang, hug natin si Shane. Si Chanel. Si Chanel. Ito yung napaka-husay na si actor. Chanel. Ayan, grabe talaga yung trigger points niya kanina. Ganda ng script na sinunod Hindi niya. mo yung totoo. Hindi yung totoo, guys. Ayan. Galing, galing. Pero pinakamagaling dito Titan Jello. Na-manage siya yung emotions niya. Mabait talaga siya. Mabuting tao. Yan. Kahit siya na lang lagi na paglalaro. Dalawang beses na. Natawa pa ako kasi may post pa siya sa Facebook na welcome back pa sa Princess. Pakita mo yan. Para wala pa yung prank, bumabawi ka na agad. Ano na ba yun? Ganda pa ng ngiti niya nun eh. Ayun doon sa secret file. Welcome back. Welcome back ba sa Princess? Naloko ni nervyos yung pumasok si boss. Sabi ko, patay ito na. Kasi nag-alala kunwari siya. Kasama yun sa script by the way Yung papasok siya, ganyan. Sila Angel din nakaisip nun. Kaya ganun lang siya. Siguro kasi patay na ko boss pag pumunta ka na dito. Ayaw ko, kaya kita ang langit. Kaya pumasok. Woohoo! Pero nakangiti ka dito eh. Pagpasok eh. Hindi makasok eh. Hindi, kaya nga dumiretso siya sa akin. Tapos tumaligid siya kay Jello para di makita yung mukha. Okay, sige, game. Thanks, guys! Woohoo! Welcome back. Thanks, thanks. Welcome back to your party. Dude, welcome back. Hoy, dude, huwag ka nakabahan. Totoo na to, Ay, nagkakulay ka. Welcome back. Abangan ang full video sa Abangan nyo po yung full video sa Love Radio. Putang yun. Now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Hanggang ngayon, ang alam nila ay virgin pa ako. Pero ang totoo, hindi na. Hi DJ Rocky. Itago mo na lang ako sa pangalang Keng. 21 years old from Quezon City. Sana hindi ako mahusgahan. Kaya ako ibabahagi itong kwento ko ay para sana kapulutan ng aral. This is my secret file. "17 years old ako nang may makilala akong lalaki na itago na lang natin sa pangalang John. Nang makilala ko siya, 19 years old na siya. Nakilala ko siya through my best friend. Dati siyang classmate ni John. Same school din kami ni John nung araw na yon, kaya lagi ko rin na siyang nakikita tuwing kasama ko yung best friend ko. Nung una naman, wala akong pakialam sa kanya.
Although, hindi maitatanggi, nagwapo siya. May tinatago ring talino. Pero maloko. Kilala siya sa school dahil lagi siyang laman ng guidance. Ako, isa sa mga Girl Scouts. Maraming nagre-report sa kanya dahil sa kalokohan nila ng mga classmates niya. Pero, hindi yung dahilan para hindi sila maging closed ng best friend ko. Itong si John, laging kasama ng best friend ko tuwing break time namin. Ultimo pagkain inihingi. Then araw-araw na kaming nagkikita. May time na nagkakasalubong kami ni John sa school kapag duty ako sa principal's office. Madalas ko silang sitahin dahil ang ingay nila na akala mo mga sigang tambay sa kanto. Nakuha pa ni John ang inis ko nung mga panahong yun. Dahil pati ako, hindi rin nakaiwas sa pang-aasar niya. Akala mo naman close kami. Pero aaminin ko, DJ Rocky, nang dahil sa pang-aasar sa akin ni John, parang natutuwa niya ako sa kanya. Parang hindi na lang basta galit at inis ang nararamdaman ko. May kasama ng kilig. But then, alam ko sa sarili ko at sinabi ko talaga sa sarili ko na hindi ako magkakagusto sa loko-lokong yun. Time went by, unti-unting napapansin ng best friend ko na nagiging close na kami ni John. Kaya ang nangyari, inaasar na tuloy ako ng best friend ko kay John. Valentine's Day, hindi ko makakalimutan. Inad ako ni John sa social media at laking gulat ko nang mag-message siya sa akin. Hindi ko nga alam kung dapat kong basahin lahat ng minessage niya. Pero dahil kahit papano, nagkakaroon naman na kami ng samahan, binuksan ko na lang yung mensahe niya. At ang tanong niya sa akin ay, sasali ka ba sa sayaw bukas? Tinatanong sa akin ni John kung sasayaw raw ako. Hindi. Kaya sumagot ako ng, duty ako Kaya hindi. Anong pake mo? Siyempre, kunwari lang na maldita tayo. Pero deep inside, kinikilig ako. Ayun. Chat-chat na kami. Parang kaya niyang paamuhin yung tigring ako. Ewan ko ba, DJ Rocky? Then, Feb 16. Birthday ng best friend ko. Siyempre, invited ako at invited din si John. Nag-chat sa akin yung best friend ko. Uy, dapat maganda ka mamaya kasi ikaw yung best girl ko sa party.
Nag-reply naman ako ng, syempre naman tol. Pero kabado ako, DJ Rocky. 6 p.m. ang start ng party ng BFF ko. Kaya bago mag 6 p.m. nag-makeup na ako at nagsuot na ako ng dress. Tiningnan ko yung itsura ko sa harap ng salamin. At masasabi ko na isa na yun sa pinakamatino at pinakamaganda kong itsura sa buong life existence ko. So eto na nga. Dumating na ako sa venue. Medyo nahihiya pa ako. Pero pinagtinginan ako ng mga tao. And para bang nalock yung mga mata ko kay John. Pogi talaga si John. At sana magandahan siya sa akin. Maya-maya pa nilapitan niya na ako. Tapos inasar ako at sinabi sa akin, "Hoy pangit." Sumimangot ako. Pero deep inside, kinilig ako. Magkasama kami ni John. Kalagitnaan ng party, nakaramdam ako ng hilo. Naparami ako ng shot. Pumasok ako sa isang kwarto para magpahinga. Arkilado naman ang buong resort kaya kahit saan pwedeng matulog. Pagpasok ko sa kwarto, nakaramdam ako ng takot. Pero mas nangingibabaw yung pagkahilo ko. Kaya nag-cellphone ako doon sa loob ng kwarto kahit nahihilo ako. Nagsi-cellphone lang ako na nagsi-cellphone. Iniisip ko na baka makatulog din ako. Maya-maya pa, nakita ko na may message si John kaya inopen ko. Bigla na lang akong nagising sa pagkakahilo ko nung mabasa ko ang chat niya. Tinatanong niya ako kung nasaan daw ako. Gusto raw niya akong makausap. Nag-reply ako. Sinabi ko kung ano yung room number ko. Maya-maya pa nakarinig na ako ng katok. Bumukas na ang pinto. 1 a.m. na yon. Nagkwentuhan muna kami. Kinumusta niya rin ako. Tapos nagkwento siya ng mga kung ano-anong kalokohan niya. Ipipikit ko na sana yung mga mata ko, DJ Rocky. Pero, bigla na lang niyang sinabi sa akin ng, "Pwede pa kiss?" Natawa ako sa tinanong niya sa akin. Sumagot ako ng, "Tarantado ka no?" Tapos sabi ko sa kanya, "Sige na, umalis ka na at matutulog na ako." Pero, nagulat ako sa sinabi niya. At ang sabi niya ay, "Sige na, isa lang." DJ Rocky, noong mga oras na yun, halo-halong emosyon ang nararamdaman ko. Siyempre kasama pa dun yung matinding pagkahilo ko dahil sa naparami ako ng inom. Pumayag ako. Nahumalik siya sa labi ko. Pero, akala ko hanggang dun lang yun.
meron pala akong magagawa na hindi ko akalaing magagawa ko. And besides, hindi naman ako handa. Wala eh. Damang-dama ko yung excitement, yung kaba, yung kilig. Kaya wala na akong nagawa. Akala ko hanggang dun lang yun. Bumitaw na ako at umastang ayokong mangyari ang gusto niya. Pero mapilit siya at sinabing, "Niwala ka, walang makakaalam nito." At dahil matagal-tagal na kaming magkaibigan, at nakuha naman niya yung tiwala ko, sumagot ako ng sige. Unti-unti niyang hinawakan ng kamay ko. Then naklakbay na ang mga kamay niya sa mga hita ko. Pabilis ng pabilis ang ginawa niya. And after mangyari ng bagay na yon, and dun lang ako nahimasmasan. Nakaramdam ako ng takot. Natapos yung party, nag-uwian na rin sila John. Pero ako, sinabay ng family ng best friend ko. At habang nasa biyahe kami, hindi ko alam kung sasabihin ko ba sa best friend ko ang nangyari. Kaya medyo tulala ako. Lutang, na para bang wala sa sarili. Hanggang sa nakarating na kami sa bahay namin. Nagdaan ang araw. Wala kaming chat ni John sa isa't isa. Naisip ko na baka nahihiya din siya tulad ko. Then the following day, nag-message si John. Bumati siya ng good morning. Tinanong niya ako kung kumusta ako. Sabi ko okay lang ako. Kahit na gustong sumigaw ng isip at puso ko na naguguluhan pa rin ako. Na nagigilty ako. Kasi bakit ko nagawa yun? Bakit namin nagawa yun? Maya-maya pa ay nag-message uli si John. Nangihingi ng sorry. Pero nagulat ako. Bakit siya nangingi ng sorry? Wala man lang siyang sinabing explanation dun sa sorry niya? Wala man lang siyang nabanggit na nagawa niya? At ang sabi niya lang, sorry kasi lasing siya? Yun yung kadalasang naririnig ng mga babae. Kapag merong lalaking gumalaw sa kanila. Kaya dumagdag sa isipin ko kung ginusto rin kaya ni John ang nangyari sa amin o baka dahil lasing lang din siya. Mabaliw-baliw ako kay iisip. Kaya nag-reply ako kay John at sabi ko, okay lang, sana sa atin na lang yun nangyari. Medyo matagal na bago niya nakita yung message ko.
Then dumating ang Lunes. Makikita ko uli si John. Kinalma ko ang sarili ko. Then nakita ko si John at ang mga kaklase niya. Ewan ko ba sa sarili ko kung bakit ako nakakaramdam ng hiya? Pati takot. Na baka ano ang sabihin ni John sa akin, na baka pagsabihin ni John ang nangyari sa amin sa party. Pero nagulat ako nung lumapit sa akin si John, binati niya ako ng nakangiti. Agad din ako nag-hello sa kanya. At doon ko napagtanto sa sarili ko na mahal ko na pala si John. Mahal ko na siya. Bago ako matulog, may message si John. Nag-good night siya sa akin. Niyayaya niya ako lumabas. Lumabas kaming dalawa. Tumalon-talon ako sa kilig nung gabing yun. Friday nung lumabas kami, ang paalam ko sa parents ko ay sa best friend ko lang ako pupunta. Pero ang totoo, lalabas kami ni John. Friday night nag-rides kami. Dinala niya ako sa kung saan-saan para kaming magjowa. Lambingan, kwentuhan, tabing natulog. Chinek-in niya ako, DJ Rocky. Hanggang sa pangalawang pagkakataon, may nangyari. Fast forward to October 23. Naging kami ni John both sides. Alam, legal ang relasyon namin. Maalaga si John bilang boyfriend. Bukod sa mahaba ang kanyang pasensya, ay mabuti rin siyang anak sa mga magulang niya. 1 year. 1 year ang itinakbo ng relasyon namin. Dumating yung time na unti-unti kong nararamdamang nag-iiba siya. Tinanong ko siya kung ako pa rin ba o may iba na siya. At ang sagot niya sa akin, itigil na namin ang lahat. Unahin ko na lang daw yung pag-aaral. Babalikan niya raw ako pag okay na. Nangako siya sa akin, DJ Rocky, na wala siyang ibang mamahalin habang nag-aaral kaming dalawa. Nagdesisyon akong pumayag sa gusto niya dahil totoo naman na dahil sa relasyon namin, medyo nalilihis kami ng focus. Nawawalan kami ng focus. Kasi lagi kaming laman ng rides. Nag-hotel kami. Kaya kahit masakit sa akin, tinanggap ko yun. Up until now, close kami ni John. At ako pa rin ang girlfriend niya. Or should I say, acting girlfriend niya. Sa ngayon, ang alam ng mga taong nakapaligid sa amin ay virgin pa ako. Na puro pag-aaral lang ang inaatupag ko. Pero ang totoo, hindi na. Sa mura kong edad, naisuko ko ang sarili ko sa taong mahal ko. Sana balang araw ay maging kami na ni John. Sa tamang pagkakataon, sa tamang sitwasyon, at sa tamang oras. Sana hindi magbago ang pangako niya. Sana matupad niya yun. At itutuloy ko ang buhay ko
umaasa na lahat ng yun ay mangyayari. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky. Muli, ako si Keng. At ito, ang aking secret file.